Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, payapa. Di ka dapat maparuhara. Ngunit anong nangyari Samuel Gabos, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Pati pangalan sinugal para lamang Joseph Pero magkamahal salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. hanggang sa maging usakan. Angelica Paz, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, marangal, payapa. Ngayon na ang simula, isang laging
Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayan ng Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Opinyon at pananaw. Magandang hapon po. Nagpupugay na muli ang palatuntunang ito. Itong opinyon at pananaw sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan. Ngayon po namang araw nito ng Martes, ano? At tayo po ay muling magkakasama hanggang mamayang alas 5 sa kabuuan po naman itong Tuesday edition, itong opinyon at pananaw. Ngayon po namang araw nito ng Martes, marami ho kasi ang nagsulputan mga balita simula pa kagabi. Kung tutuusin, kung marirecall ho ninyo, kagabi po doon sa palatuntunan ng ating kasamang si Kuya Ben Paipon, ay na-file ni Kuya Romy Tuazon ng The Beat Watcher, yung ating kaagapay at kasamahan, ang hinggil diyan sa nangyaring ambuscade. Diyan po naman sa Samar. Ano ho? At lumilitaw na sinasabi ng PNP na ito ay shootout. Pero ayon naman dito kay Kinatawan na yung ating kababayan dyan sa bahagi po naman ng Calbayog, Samar, may mga nakakita na saksi. So hindi mo alam kung sino yung dapat paniwalaan. Pero ayon dito kay Kinatawan Sarmiento ay nagpasaklolo na siya sa NBI para yun na magsagawa ng investigasyon. At simula po kanina umaga, hindi pa raw na-autopsiya. Pero anyway, tingnan ho natin dahil ayon naman ho kasi na i-turn over sa PNP yung investigasyon dahil parang yun na nga, parang alang tiwala. Pero anyway, ilan lamang po yan sa ating medyo bibigyan daan at bukod po dyan, i-update na rin natin itong ating minamahal na mga kababayan doon sa mga madadagdag na figure. Ano po? Nitong COVID-19 confirmed cases. Okay? So, ito na nga po yung sinasabi na. Actually, ito yung sa pantahan natin na hindi ho tayo aabot ng kalagitnaan ng Marso, aabot na ng 600,000 mahigit. Yun na nga, umabot na. Eve M. Ramos, salamat sa pag-like the isa ka na sa BSCC family. Nadagdagan ho ng mga infected. Nadagdagan ho ng 2,668 2,668. Mercy Ong, salamat sa pag-like the isa ka na sa BSCC family. Ang siyang infected. Kaya umabot na po ang confirmed cases sa 600,428. At yung may nadagdag na fatalities, 7. Yung nangamatay at merong nakarecover na 171. So yung death toll ay nasa 12,528. At yung naka-recover ay nasa kabuang total na 546,078. Yan po ay tuwirang Charlie Frey, natahasan salamat sa pag-like the isa ka na sa BSCC family. na nanggaling sa itong naturang figure ay nagmula at nanggaling sa kagawaran ng kalusugan. Okay? Ayan. I-acknowledge muna natin yung mga nagsipag check-in at yung mga nanonood sa mga sandaling ito. Dito sa ating pagsasimpapawid. Okay? Unahin mo muna natin si Ma'am Josephine Roquero
Siya yung nagbuena mano, Ma'am Josephine. Sabi niya, good afternoon, Sir Tony. Blessed Tuesday. Keep and safe. God bless always. Thank you so much. Sabi naman ni Ma'am Angelica Paz, mapagpalang Martes po, Sir Tony. More power at God bless po sa inyo at sa buong BSCC family. Keep safe po always. Thank you so much. Yan. Okay? Yan, sunod-sunod na yung watching si Ma'am Josephine Roquero. Si Kuya Louie Del Rosario, good afternoon Kuya Louie. Maraming salamat. Sabi niya, Sir Tony, stay safe and God bless us all. Thank you so much. Oy, Ma'am Olive Patches, how are you? Medyo na-miss ka namin, Ma'am Olive Patches. How are you? Good afternoon. Kumusta ka na? Ayan, thank you so much for joining in, Ayan, every weekend ko lang kasi nakikita si Olive Patches kapag merong show. Yung ating mga kapanalig, ang ating mga kasama, yung Lodi ng Bayan. Sina Marco Rimulya, si Don Dan Quartz, at si Rafael Rocco Dinglasan Jr. Pero anyway, eto na, nagjo-join na sa atin si Olive Patches. Thank you so much. Si Ma'am Mercy Ong, magandang hapon po. Kuya Tony, ingat po kayo. Stay safe po at sa family niyo. Thank you so much, Ma'am Mercy Ong. Magandang hapon po, Sir Tony, at sa lahat ng BSCC family. Sabi naman yan ni Ma'am Eve Ramos. Ayan. Si Kuya Charlie Fry. Magandang hapon, Kuya Charlie. Good afternoon. Thank you so much for joining in. Palagay ko meron kang i-share, no? Meron kang i-share na iyong komento sa nangyayari dito sa ating kaisa-isang bansa. Si Maria Villarama. Nanay Maria, magandang hapon sa iyo. Kumusta ka na? Sabi niya, good afternoon, Sir Tony. Stay safe. Likewise po, Ma'am Maria. Ayan, si Ma'am Maria po matutunghayan niyo yan every Saturday from 12 noon to 1. Yun sa usapang pangkabuhayan. Okay? Dito pa rin sa ating digital broadcast platform, Broad Streamcast Communicators. Magandang hapon din kay Serafin Marabot. Ayan. Mukhang magkakakwentuhan na naman kami ngayong hapon ito. Anyway, hanggang 5 o'clock lang ho tayo, hindi ho tayo pwede mag-extend dahil alas 5 po ay sa inyo si former Secretary Cora Alma de Leon para sa palatuntunang bago ang lahat, mamamayan muna. Okay? Yan. Kaya iyaano na ho natin. Kumbaga sa pagsasalikupin na ho natin. Medyo bibilisan lang ho natin yung ating pagtalakay doon sa mga tinatawag na mga usapin na ibabahagi natin sa ating mga minamahal na mga kaumayan. Yan. Sabi ni Kuya Charlie Fry, ito, maliwanag to, We are the only one and only citizens of the world who are being required to wear both face mask and face shield at the same time when we get out of our homes. And yes, we follow that requirement to a T. Yan. And yet, we now have the most number of COVID-19 cases in the whole West Pacific Maria region. Villarama, salamat sa pag-like the isa ka na sa BSCC family. As of March 8, kahapon po ito, 2021, based on the report of World Health Organization, so to say that it is our fault and it is us to blame for the sudden surge of the virus this past week is so unfair. We all know how hard it is to breathe wearing both the mask and the shield at the same time. And yet, we follow the stupidity just for the sake of getting the chance to look for food outside our nests. Alam mo, Kuya Charlie, sa totoo lang, sinamantala nitong mga tinatawag na mga utak negosyante, itong pandemya. Alamin mo kung sino yung mga nagbebenta ng face shield. Sino yung mga nagpaparating dito. Pag nahalungkat mo, magugulat ka. Check Warren. Sa face mask, hindi ko alam dahil nung nag-order na mamigay daw sa publiko,
Alam ko hindi nagkaroon ng katuparan yon. Dahil kung nagkaroon ng katuparan yon, maski pa paano, maipopost yan sa social media, maiko-cover yan ng mga traditional at the same time yung mainstream media. Oy, dito sa barangay ano, oy, dito sa lungsod ng Maynila, oy, dito sa lungsod ng Parañaque o sa Muntinlupa, namimigay ng face shield mula sa national government o mula sa lokal na pamahalaan itong lungsod. Wala pong ganun. Walang nangyaring ganun. Di ba? Oh. Okay, pagkatapos, hindi ba? Lahat ng mga bagay-bagay ginagawang biro. Sukdulan ba naman na kung wala kayong face mask, hindi nyo man, laban nyo na lang, lubog nyo sa gasolina. Sus Maria Santisima ang buhay ito. O bukod dyan, Kuya Charlie, tama yung pinupunto mo eh. Mamaya, bibigay ko yung figure, no? Bibigay ko yung, ayan, yung sinasabi mo na tayong pinakamata. So far, talagang yun, nakita ko yun, nasilip ko yun eh. Sabi niya, hengde face mask, hengde ka makakalabas pag wala yan. Kaya nga, di ba? Kumaga sa check warrant ng may dito. At bukod dyan, nasan ba yung para at least may ideya yung ating mga kababayan. Ko lang, medyo ibabahagi ko lang yung exact figure anitong sinasabi ho natin kung bakit talagang lumobo. Yung tayo lang ho talaga namumukutang eh. Yan, okay? So narito po medyo ho natin. Medyo palalakin natin. Mula sa WHO ito po. Yung total cases po sa Australia within 72 hours po ito 35 yung total cases 29,037. Total deaths 909. Brunei Darussalam 2 190 total cases, total deaths 3. China 42. Total cases 89,994. Total deaths 4,636. Hong Kong Special Administrative Region 35 yung new cases 89,994 or 11,090 yung total cases at 202 yung total deaths. Yung sa Macau Special Administrative Region walang bagong kaso pero mayroong 48 total cases at wala ring namatay. Medyo matindi ito eh. Para at least alam ng ating mga kababayan. Sa Taiwan, China, siyam yung bagong kaso, 969 yung total cases, total deaths, 10. Sa Fiji, wala, pero merong total cases na 18,459, 140 yung total deaths. Sa Guam, 2, yung new cases, 18,459, total cases, 140 yung total deaths. Sa Japan, 3,264 yung mga bagong kaso at 439,992 ang total cases at 8,253 yung total deaths. And then, yung, ito na, sa Malaysia, 5,517 yung mga bagong kaso, 313,460 ang siyang total cases, at 1,169 yung total deaths. Sa New Caledonia, siyam yung bagong kaso at 67 yung total cases at walang namatay. New Zealand, 16, 2,049 ang siyang total cases at 26 ang total deaths. Northern Mariana Islands, isa yung kaso, 145 yung total cases at 2 namatay. Sa Pilipinas, mga bagong kaso, 9,745. Yung total cases na bago na po ito, 600,000 plus na eh. Naka-indicate dito, 594,402.
At nadagdagan na rin yung total deaths. So far, tayo po ang may pinaka malaki ang Pilipinas. Ngayon, sino ang po pwedeng tumugon at sumagot? Hindi ba sinasabi naman ng tagapagsalita? Excellent daw. Excellent na naging performance ng gobyerno. Excellent. So, ano sa tingin ninyo? Sang-ayon ba kayo sa sinasabi? Na excellent nga ba? Kumbaga sa magnifico. Sang-ayon ba kayo doon? Ano sa tingin ninyo? Di ba? Kaya nga nagka-problema. Yan ang sinasabi natin. Sabi ni Ma'am Abramos, si Ma'am Mercy Ong muna, meron Kuya Tony dito sa barangay namin, kaso doon lang sa gustong bigyan, barangay 66. Face mask. Okay. Pero ngayon lang yan. Pero noon pa yung sinasabi. Last year pa yung sinasabi, pero wala namang nabigay talaga. Si Ma'am Abramos, sabi niya, nag-feeling normal na kasi ang mga tao. Kaya lumulobo ang COVID. Walang kooperasyon ang mga tao. At the time, wala ding full support ang gobyerno. Tama. Paano hindi ipagkikibit-balikat? Dahil nga walang suporta ang pamahalaan. Sa face mask pa lang wala na di ba? Pangalawa, nung isang taon pa, nagkawindang-windang yung madalas na sinasabi o statement ng Interagency Task Force hanggang sa nagugulumihanan. Natataranta, nalilito itong ating mga kababayan. Sino ba yung dapat sundin? Siya ba? Yun ba? Ito ba? Sino ba talaga? Dahil siyempre nagkakanya-kanya sila ng sagwan hanggang sa nagkakanda-palpak-palpak yung kani-kanyang mga pronouncement. Di ba? So, papaano? Di ba? So, napakahirap niya, no? Kapag dumating doon sa pinakalundo, no? Pag sinabi ho natin pinakalundo, yung, kumbaga, doon sa pinakadulo, pag dumating na doon na talagang nawala na ng tiwala ang mamamayang Pilipino, that's the time na we don't know what will happen. At kung may mangyari siguro, kayo na mismo na mapagmalasakit na mamamayan dito sa ating kaisa-isang bansa ang siya makapagsasabi. Oo nga, dapat nga yata. Di ba? Yung mga ganyan. Dahil hindi rin lang masabi yung saloobin ninyo Hindi rin naman natin masisi yung iba dahil siyempre, unang-una, baka magkaroon ng tinatawag na pagdadalawang isip o yung tinatawag na pag-aalinlangan. Kung magkakaroon ng mga bagay na ganon, hindi natin alam dahil hanggang sa mga yon talagang may talagang pinakawalan ng mga troll, walang ginawa yun kundi pagtakpan yung mga kamalian. Diba? Iligaw sa katotohanan yung ating mga kababayan, hindi yung tinatawag na instead na suportahan yung tamang balita, babalikwasin pa yan at ganon, di ba? Kaya yung kaisipan ng ating mga kababayan nalusaw na Kumbaga tapos siyempre nabalot na ng takot, di ba? Kumbaga sa gusto mong mamura. Sabi ni ayan, last year nga raw yung last year nga raw yung kay Ma'am Mercy Ong, yung sa kanilang barangay. Sabi ni Kuya Charlie Fry, every time you ride a public utility vehicle like buses and trains or enter a commercial establishment like fast food, drugstore, or malls, you are required to write your name, address, and contact number for contact tracing, which for me is just right. Problem is, no one even cared to check your identification. Alex C. Aquino, salamat ID sa pag-like the isa ka na sa to make BSCC sure that family. you have written the right infos on that paper you just filled up. So if you put wrong infos there, how can they trace you at all when they need to? My point is, requirements like this is useless and meaningless.
If you enforce a law, enforce it without full intention of making it work. Louis Mga Del inutil Rosario, talaga. salamat sa pag-like na isa Sayang ka yung na sa papel. BSCC Family. Pambalot na lang ng tinapa. May punto ka diyan dahil hindi nga dapat kinaka-counter check eh. 'Di ba? I-compare yung ID do sa isinulat mo kung tama 'yon dahil pagka medyo mali yung sinulat mo do sa talagang totoo, paano mate-trace 'yan? Kaya nga merong contact tracing eh, 'di ba? So nagkaligwak-ligwak na. Kung halimbawa may tama yung nagsulat na 'yon. Oh, 'di ba? Hindi mo na mate-trace 'yan. So pakalat ng pakalat 'yan. Ayan na. Okay? Sabi ni Kuya Serafin Marabot, wearing face mask and face shield is a choice and does not necessarily mean using them is stupidity. If you don't agree with this, then you are free not to wear both, but don't call people wearing them stupid. To each his own. Ayun. Kanya-kanyang ano yan, di ba? Pero sa totoo lang, napakahirap huminga. Kapag yung anong yun, tapos no, syempre, lalo tigit yung mga dual citizen, di ba? Alam naman natin, syempre, medyo malabo na yung mata ng iba. Lalagyan mo ng face shield. Yan, at pagkatapos noon, yung face mask. Tapos, yun, syempre, hirap huminga yung ano, kaya yun ang marahil yung ano. Pero, pareho namang may punto. Si Kuya Charlie Fry at si Serafin Marabot. So siguro, ang ano rito, iyan na lang natin. Might as well, yan sinasabi ni Charlie Fry, might as well yung security mismo mag-fill up with your ID as reference, then you sign. Yun, tama. Doon sa mga pupuntahan mall, drugstore, or fast food chain. Okay? Ngayon, dito naman sa sinasabi natin na ilang mga usapin, total we have 38 minutes and 44 seconds past the hour of 4 o'clock. Yan. Medyo bibigyan natin ng daan itong ano. Okay. Ito na. Okay. Sige mamaya i-share natin to. Sabi ni Serafin Marabot, QR code na ngayon ang requirement before entering an establishment. So you don't have to write. Oo. Pero sa iba yata, ganun pa rin ang ginagawa. Meron pa rin mga establishment, wala pang QR code eh. Ginagamit pa rin yung mano-mano. Ang problema, matataranta naman yung gwardiya kung halimbawa nag-iisa lang yan o maski dalawa. Kung titingnan nung ano yan, dahil siyempre sa dami ng pumapasok, di ba? Kumbaga sa ano, mag-accumulate yung ano ng tao. Kaya nga siguro doon sa iba QR code na lang para mabilis at maging systematic. Pero doon sa ibang establishment yata, mukhang wala pa. Hindi pa nailalagay yung mga tinatag na QR code. So, ito yung sinasabi natin, ano, para doon sa ating minamahal na mga kababayan na naiso nating ibahagi. Ngayon, yung kanina, nabanggit ho natin, hinggil sa pagkaka-ambush dito sa alkalde. Diyan sa Samar, i-share ko lang ho itong story. Actually, naibalita na ho ito kagabi nung ating kasamahan. Yung ating kagapay sa The Beat Watcher na si Kuya Romy Tuason. Yan, ito may binuo na raw na special task force na nilika para imbestigahan itong ambush incident. Huge salamat sa pag-like the isa ka na sa BSCC Family. Siyang pumatay dito sa mayor ng Calbayog City na si Mayor Ronald Aquino at doon sa kanyang aide dyan sa probinsya ng Samar. Nagsisilbi itong si Aquino sa kanyang last and final term bilang local chief executive ng Calbayog at una siyang nadilbihan bilang alkalde noong 2011 matapos na itong incumbent mayor na si Ronaldo Uy ay na-assassinate din samantalang dumadalo sa feast o fiesta celebration dyan sa Hinabangan, Samar. Kaya yun nga yung tiklop tuhod na pakiusap
nitong si Ginatawan Sarmiento, dapat ihinto na itong mga ganito na napatayan. Okay? Ayan. At bukod po rito, nais din ho nating bigyang daan yung sinasabi na ito naman po dapat medyo batid ho ng ating mga nasa yung mga frontliners no. Kaya nga dapat medyo makita nila ito. Dahil ito medyo may problema mangyari ho kasi hindi lamang ho sa Navotas, maaring siguro sa ibang lugar, particular dyan sa National Capital Region. Dahil itong mga barangay official dyan sa Navotas, maaaring makasuhan ng gross neglect of duty kapag sila ay hahantong doon sa flagging down para sa at least 3 beses. Yung less health protocol violators doon sa kanilang area, then yung local police doon sa task force discipline. Ito yung sinasabi ng city government. Of course, yan, si Toby Changkong nakababatid yan. So, gustuhin man nating kaya nga dapat nag-uusap-usap din itong mga alkalde hinggil dito sa dahil siyempre iba-iba yung problema. Katulad dyan sa Pasay, biglang dami ng mga na-impeksyon biglang dami yung mga na-impeksyon. Yan. Okay. And then, ito namang mga tinatawag na mga petitioner laban dito sa Anti-Terrorism Act of 2020 at yung kanilang mga abogado ay rito sa Korte Suprema na mag-intervene doon sa patuloy na pag-atake laban sa kilala na tinatawag nila yung kanilang mga lawyer hinggil dito sa mga tinatawag na hindi maresolba na mga pagpatay. Yan. Masasagot ba naman yan? Ito lang merong reaksyon Actually, pareho naman silang abogado Abogado itong si Presidential Spokesperson Harry Roque at abogada rin naman si Vice President Leni Robredo. Merong sinasabi, banta itong si Harry Roque. Pag hindi siya nagbigay ng ebidensya, baka siya ang makasuhan. Yan. Ito yung nangyaring massacre. Yung pagpatay dito sa yung na dinala ng warrant, search warrant, tapos yun na. Kaya anyway, tingnan natin yung mga susunod na kabanata hinggil dito, no. Mahirap naman kasing pangunahang bite itong mga ito dahil sila yung nasa posisyon, di ba? Okay. Naka-monitor pa rin, nakatutok pa rin si Ma'am Mercy Ong, sabi ni Kuya Charlie Fry. The thing is, wearing face mask and face shield is required. Hindi ka makakalabas ng bahay nang wala yan. Sumusunod naman ang lahat, kaya masakit lang na may nagsasabi pa na taong bayan ang may kasalanan sa pagkalat ng virus. How about the delay of the vaccine and its mass inoculation? Sino ba ang may pagkukulang sa parting yun? Diba? Yon. So, siguro if you will read between the line, alam natin na may shortcoming itong mga nasa poder ng kapangyarihan. Pero siyempre, alam nila kung paano nila ipagtatanggol O, di ba? Yan. May reply si Charlie kay Serapin. Yan. Tungkol sa QR code, na ngayon ang requirement before entering an establishment so you don't have to write. Not when you ride a bus or a train. Not in all establishments to like drugstores. Yan. Yun ang sinasabi ko, no? Hindi pa lahat. Okay? Sabi ni Josephine Roquero, alam mo sir, baka naman ang nangyaring ambush na yan ay planado. Talaga. Politika na naman ang dahilan. Malalaman natin yan dahil humingi na ng saklolo yung si Kinatawan Sarmiento sa
National Bureau of Investigation na kung saan under the Office of the Justice Department, ang namumuno kasi sa Justice Department si Secretary Menardo Guevara. Malaman natin yan sa mga susunod na araw. Okay? At merong reply ulit si Charlie K. Serapin doon sa katanungang wearing face mask and face shield is a choice and does not necessarily mean, yan, okay. The people follow. I did not say that people wearing it both at the same time are stupid. It is the idea of wearing both at the same time and makes it a requirement is what is stupid. Yun, para kwentas klaras. Maliwanag ang lahat. Okay, si Ma'am Remy Marquez Javier. Ate Remy, kumusta ka na? Medyo matagal ka na wala sa sirkulasyon. Yan, nanonood siya ngayon. Good afternoon, how are you? Ayan, at so far, ang medyo aktibo dito sa palitan ng ikangay komento, yan, si Kuya Charlie Fry at si Serafin Marabut. Nagbigay na rin ng komento si Ma'am itong si Ma'am Ibramos. Kaya lang, siyempre, hindi naman natin po pwedeng ilarga yung actually may mga sensitive rito na issue, no? Pero ito po naman iaano natin i-assess muna natin. At the same time, titingnan ho natin, hahanap po tayo ng pwedeng maging resource person dito. Gagawa ho tayo ng kaparaanan para hindi lang double confirmation but triple what? Yung triple confirmation ang gagawin natin upang nang sa ganun hindi ho magkaroon ng ikangay problema sa bandang huli at para nang sa ganun maging kwentas klaras ang lahat. Napakahirap naman na basta natin iraratsada yung nang walang paglilinaw. Mas mainam na rin ho yung sinisiguro natin. Okay? Yun ang napakahalaga at napaka-importante. Sabi ni Ma'am Ibramos, wearing face mask and face shield are only for self-protection needed. Opo, talaga, ang everyday sanitizing all public and private facilities, not only once, but every day. Yan, totoo yan. Kaya yung iba sa ating mga kabay, mapapansin ho ninyo, lagi silang may dala ng hand sanitizer or what do you call this? Yung alcohol, no? Laging ganon. Tapos every time na meron silang uupuan, i-sprayan nila yan dahil baka mamaya hindi naman naasikaso noong may-ari ng establishmento, di ba? Kaya naniniguro po yung ating mga kababayan. Kaya may punto po ang sinasabi ni Ma'am Ibramos. Okay? So, bukod dyan, meron din ho tayong kaya lang medyo hindi lang sa sensitibo, no? Ano ito ang mahagip dito matindi. Ayan. Ayan. Medyo matindi na inilagay na ng alkalde ng Maynila ni Yorme ang may 351, 725 at 2 hotel dyan sa Barangay 699 sa ilalim ng strict lockdown mula sa darating na Huwebes hanggang Linggo. Dahil nga sa karagdagan na 10 COVID-19 cases ang bawat isa rito. Ayan sa lungsod ng Maynila yan. Yan yung sinasabi nitong si Yorme. Si Mayor Isko Moreno. Okay? Ngayon, itong sinasabi naman na Anti-Communist Task Force Vice Chair na si Jorge Jimenez Esperon, sinabi niya na tama raw si Pangulong Duterte dun sa pag-atas sa pulis at militar na mga opisyal na barilin
at patayin itong armed communist guerrillas kapag merong engkwentro. Okay? Ang problema, kung halimbawa naman wala namang mga hawak na armas, di ba? O yung tinatawag na talagang walang kung pagbababarilin mo yan, there will be a problem. Magkakaroon ng problema. So, wag na muna nating tanggalin yung karapatan ng isang nilalang katulad nila dahil may karapatan sila bilang mamamayan. Hindi ho po pwede na keso sinabi nyong ganon, ganito, ganyan. Ang dapat yung tugisin yung mga Tsekwa. Yun ang mga komunistang totoo. Yan. Aha. May pahabol si Kuya Serapin Marabot. Sabi niya, bottom line is, kulang pa rin talaga sa disiplina ang mga Pinoy. Every time I pass through Sumulong Highway going to Antipolo, bars and restaurants are full to capacity with customers not wearing masks and not observing distances or distancing. Totoo yan. Yan din ang observation natin at marami rin nag-feed sa atin hinggil dyan. Okay mga kaibigan, tayo po magpipili ng tabing. Maya-maya ho inyo nang matutunghayan, mapapakinggan si Ma'am Cora Alma de Leon para sa palatuntunang bago ang lahat, mamamayan muna. Kaagapay na dyan si Kuya Raymond Arcega. Okay? At yung kanilang panauhin. Sa ngalan po ng lahat ng ating minamahal na mga kababayan, thank you so much for joining in sa inyong pakikibahagi. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa ngalan po ng ating technical director na si Gino Salaw, ito po naman ang inyong abang lingkod, Kuya Tony Salaw, nag-iwan ng isang makabuluhang hapon at away laging sumaatin ang pagpapala ng dakilang lumikha. Magandang hapon po. Nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, mayapa. Di ka dapat maparihara. Tanong nangyari sa dangal, pati pangalan sinugal para lamang magkamal hanggang sa maging usakal. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Dennis Rojas, salamat sa pag-live na isa ka na sa BSCC family.
maaari pang magbago kahit saan ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, marangal, payaman. Ngayon na ang simula, isang laging may laya, matapat, marangal, dakila. Dito tayo nagmula, dito rin magsisimula, dito tayo ang simula. Oo, dito ang simula. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon.